at panel hanggang sa iba pang bumubuo ng production team ay sumailalim at sumunod sa pinaka-istriktong health protocols na ipinagtibay ng Interagency Task Force Against COVID-19. Umaani ng samut-saring reaksyon Ang lahat ng Magandang umaga, Luzon, Visayas at Mindanao. Ito pa rin ang COMELEC KBP Pilipinas Forum 2022. Ito pa rin si Bombel Marapal ng Bombo Radio Philippines. Abay, binabati pala natin yung mga KBP member stations at doon din sa mga nakahook iba pang mga network nationwide sa ating panel interview. At muli natin makakasama ang veteran broadcast journalist mula sa CNN Philippines, Rico Hison. Abay, partner, welcome back, Rico. Partners, nice to be back for this KBP COMELEC Election Forum. Maraming salamat, Bombo Elmar. And of course, gusto kong batiin. I would like to greet all our voters, ang ating mga botante na nanonood sa atin ngayong umaga all over the country. Alam po natin, malapit na po ang eleksyon. May 9, 2022. At sa pagkakataong ito, I would also like to welcome, makakasama natin ngayon sa forum na ito, no less than the Vice Presidential candidate and currently the Senate President of the Republic of the Philippines, Vicente Tito Soto, who is joining us via Zoom. Bombo Elmar. Thank you, Rico. Of course, kasama rin natin si Bombo Jane Buna mula sa Bombo Radio Philippines. Magandang umaga rin sa iyo, Bombo Jane. Maraming salamat, Bombo Elmar. Nais ko lang batiin ang ating mga listeners, viewers, lalo na sa pamamagitan ng social media accounts, ang Facebook at YouTube channels. Mayong buntag sa inyong tanan. Magandang umaga. Magandang umaga muli, Bombo Jane. Hindi na po tayo magpapaligoy-ligoy pa. Nasa kabilang linya na ngayon via Zoom, video ng komunikasyon, Vice Presidential Candidate, Senate President Tito Soto. Good morning po sa inyo, Mr. Senate President. Kung mahalal po kayo bilang Vice Presidente ng bansa, paano kayo magiging epektibong katuwang ng mananalong presidente para ihaon ang ating bansa mula sa mga problema at krisis na kinakaharap? You have 5 minutes opening statement, Senate President Tito Soto, sir. Go ahead. Thank you. Maraming salamat. Magandang umaga po sa inyo, Rico, Bombo Elmar, Bombo Jane, at sa lahat po ng tagapanood, tagapakinig. Una po sa lahat, kailangan ibalik natin ang tiwala sa gobyerno. Para magawa po nito, kailangan po natin yung mga klase ng pamumuno na tinatawag na leadership by example. Meron po akong taglay na kakayahan, katapatan at katapangan. Kakayahan sapagkat ako po'y meron na pong 30 years in public service. 24 years as a legislator, 2 years as chair of the Dangerous Drugs Board, and 4 years as vice mayor. Meron po akong 244 laws, principally authored and sponsored. Principally sponsored, hindi po co-author, hindi po co-sponsored. And then the Dangerous Drugs Act of 2002, sa po yan doon sa mga listahan na yun, Bayanihan 1 and 2, Doktor para sa Bayan or the Medical Scholarship, the Mental Health Law, the Fisheries and Aquatic Resources Code, the Calamity Fund Act, and the cityhood of 33 cities, 11 of them in Metro Manila. Pagdating naman po sa katapatan, sa 30 taon na po naging bahagi ng serbisyo publiko, hindi po tayo nadawit sa kahit anong korupsyon. Nanatili po tayong tapat sa tungkol sa Diyos at sa bansa sa pamamagitan po ng pagsulong ng mga batas na makakapagginhawa sa buhay ng bawat pamilya Pilipino na hindi po kinukompromiso ang integridad, prinsipyo at pananampalataya sa Diyos. I have maintained a physical presence
physically present, never late in session, even at the height of the pandemic. And ako lang po, as a senator, never absent, never na late doon po sa pandemic na 2 taon na kung saan yung mga iba nga ay alam naman natin na nagtago. Anyway, at the height of the pandemic, I value the trust that you have given me all these years. Pagdating po sa tinatawag na katangan, hindi lamang po magsulong ng batas ang ating mga ginawa bilang isang senador. Nagawa rin natin po ang mga mahalagang investigasyon laban sa katiwalian sa gobyerno. Gaya po ng interim reimbursement mechanism ng PhilHealth, yung smuggling sa Bureau of Customs, yung issue ng implementasyon ng GCTA, ang National Believed Resource, at smuggling ng agricultural products na kinasasangkutan ng Department of Importation, Department of Agriculture, pati na rin yung anomalya ng Smartmatic ng 2016 elections. Lahat na ito, higit pa, ay siniwalat natin, siniyasat at kinasuhan doon sa ombudsman at pinailan po namin. Hindi po ang pili na ay plenary, So, walang mas mabuting magpatupad sa mga batas na ito sa tingin po namin, kundi yung mga gumawa ng batas. Yung po ang tingin namin, kulang po sa ngayon ng implementasyon itong magagandang batas na ito. Kaya po, ang isa sa mga ginusuri po namin ay yung tinatawag ng budget reform. The single most important piece of legislation every year is the budget, the GAA, and it has not been implemented properly. Wastage, 328 billion a year ang wastage, unused. Wala pa po doon yung abuse. So, yun po ang aking mga pananaw at sa tingin ko po ay yun po ang simulan ng ikabubuti at iaangat ng ating bansa in the next 6 years. Alright, thank you, Mr. President. Bago tayo mag-break sa ating commercial break, itatanong ko lamang, we're just curious, ba kayo mga listeners din natin, viewers, kung bakit wala po kayo rito sa studio. By the way, saan po kayo ngayon, Mr. President Soto, sir? Ay, huminto muna po ako dito sa bahay sapagkat para makapag-zoom sa inyo, ako po'y papunta sa, dapat ngayon ay nasa Dumaguete, pero binigyan daan ko po na magkaroon ng pagkakataon na makaugnayan kayo dahil dito sa COMELEC na Pilipinas Forum. At ako po'y in a short while, after mag-usap po tayo, ako ililipat na doon sa kabila at ako ililipat papuntang Silay City and then Bacolod. Abay, maraming salamat po, Senate President Soto. Mamaya, i-reserve niyo po yung madagdag yung mga kasagutan. Itatanong natin ilan na sa mga nakapending nating tatanong sa inyo. Paano ka magiging kaiba sa mga naigdaang Vice Presidente? Usapin din sa controversial na isabong at iba pang mga usapin sa ating bansa. Huwag pong bibitaw dito sa COMELEC KBP Pilipinas Forum 2022. Exodus 18:21. But you choose from the people capable men, God-fearing men, men of truth, those who hate bribes, and put them over the people as rulers of thousands, rulers of hundreds, rulers of 50s, and rulers of 10s. Ang mabuting balita ay hatid sa inyo ng MX3. Sa darating na halalan, huwag niyo akong kalimutan! Sa darating na halalan, huwag niyo akong kalimutan. Sa darating na halalan, huwag niyo akong kalimutan. Sa darating na halalan, huwag niyo akong kalimutan. Sa boto mo, apektado ang buong bayan. Huwag natin silang kalimutan. A reminder from the ASC, Ad Foundation, the KBP, and this network. Sa loob ng maraming taon, ang ABS-CBN News at ang pamilyang Pilipino magkatuwang sa pagpapatrol sa bayan. At ngayong halalan 2022, andito tayo muli para sa isa't isa. Ngayong May 9 at 10, buong puwersa tayong maglilingkod mula sa iba't ibang sulok ng bansa. Tutukan
pa ng mga pinakamaiinit na balita online sa live streaming ng ating marathon coverage sa ABS-CBN News YouTube channel at sa abscbnnews.com. Tuloy-tuloy din ang pagpapatrol sa telebisyon, sa teleradyo, ANC, Pamilya Channel, A to Z, at TFC. Isang pamilya tayong magbabantay sa tuloy-tuloy na pagbabalita, umaga hanggang gabi. Halalan 2022, the ABS-CBN News Special Coverage. In this episode, we hit the road with the sun up and the top down in two of the most enjoyable and affordable convertibles ever made. Then we'll capture those colorful summer moments in the beach with one of the most iconic cameras of all time. And check out some of the latest timepieces for serious water sports enthusiasts and sophisticated global travelers. A record 67 million voters are registered for what has been deemed one of the most pivotal elections in the country's history. In the continued shadow of the pandemic, and after a heated and polarizing campaign, on May 9th, ANC will be there as precincts open until the final ballots are tallied, keeping watch as the nation decides its future. Halalan 2022, the ANC coverage. The biggest news, the most compelling stories, and issues that matter to you. Top story, Monday to Saturday at 5 p.m. here on ANC. Gumising na at tutukan ng mga isyong kinakaharap ng taong bayan. Alamin natin kung sino ang mga kandidato natin. Mga maiinit at napapanahong usaping kailangang pagtuunan ng pansin. Dapat hindi nagbabago-bago dun sa posisyon dun sa mga issue. Ang hatid ng ating mga kakulitan sa morning. Gary Buenafe. Dapat nagkakaroon ng idea ang taong bayan. At Tony Velasquez. Mahalaga malaman natin kung tugma ba Sa On The Spot. Lunes hanggang Biyernes alas 9 ng umaga sa nag-iisang Teleradyo. Take the lead even when on the go. Keep abreast of the latest news and information with the ABS-CBN News app. Receive news alerts, audio stream DZMM, and customize your news feed. All these and more with the ABS-CBN News app. Download the ABS-CBN News app now. Available on Google Play Store and the App Store. At a time when we are gripped by fear, we are inspired by your courage. At a time when we are in dire need of hope, we look up to your sense of duty and compassion. At a time when the default reaction is self-preservation, you put the needs of the sick above your own. To all those who are in the front lines of this pandemic, thank you. Balik po tayo sa COMELEC KBP Pilipinas Forum 2022. Bago sa aming katanungan, narito ang ilang komentaryo ng mainit na pinag-usapan. Ilang mananaya to ha. Isabong, roll tape please VTR.
Umaani ng samut-saring reaksyon ang naging hakbang ng Pangulong Rodrigo Duterte sa tuluyang pagpapahinto sa isabong operasyon kasunod ng mga problemang naungkat hinggil dito, kabilang na ang pagkawala ng ilang sabungero. Para sa ilan, nanghihinayang sila sa kitang papasok pa sana sa kabanang bayan mula sa naturang mga aktibidad. Pero ayon naman sa ilan, mas mabuti nang ipatigil ang online sabong dahil dumarami ang nalululong sa pagsusugal. Para sa akin, mas maganda yung kasi maraming nalulung nun eh. Maraming nawala ng trabaho dahil diyan kasi pupuyatan yan. Nagsasabong ako, kaya lang legal ang sabong ko. Ayoko nang sa cellphone. Kasi yun, maraming daya din siguro yan eh. Ayun, nasa legal. Parang walang daya kasi nakikita mo talaga na personal. Sa ngayon nila, hindi na lang mga nakakatanda ang nahuhumaling sa sabong, kundi maging ang ilang kabataan ay nagiging bisyo na rin ang ganitong gawain. Minsan alam mo ng tao, kahit wala nang may bilang pagkain, isasabong pa. Yan ang hindi maganda. Pero ito na ni Presidente na ipaitigil, it's okay. Para mabawasan yung minsan ng mga kabataan na hindi na sila makapagsabong. Nagbabakasakali po eh. Baka yung hawak nilang pera manalo. Minsan kasi hindi mo masasabi, mas lalong nasisilat eh. Naglalaro din kami niyan, pero hindi naman kami lulong na lulong sa pagsabong. Gawa na, parang ginagawa lang namin libangan yan. Kaya sa 100, 200. Pag natalo yun, tigil na. Okay po na mahinto na boss yung online sabong. Marami po kasing nalululong sa talpakan na yan. Kaya po mas maganda po yung ginawa ni Pangulong Duterte na ipahinto na lang yung online sabong, sir. Pinakamaganda, sir, yung regular na sabong na lang po. Wala nang online para hindi na rin matuto yung iba na tumalpak. Maraming nasisira talaga buhay dyan, boss, sa talpakan na yan. Kaya Pangulong Duterte talagang ipasarado mo na para wala nang malulung pa. Yan, although sa pagkaalala ko, Mr. Senate President Soto, matagal na itong nirekomenda ng Senado, pagpapatigil ng online operation ng isabong. Aking katanungan po sa inyo, ano po ang inyong reaksyon at mangyayari sa mga pending na prangkisa ng online operation ng isabong, President Soto, sir? Una sa lahat, it's about time. Kasi yung unang hearing pa lang namin, I already filed a motion which the Senate approved that we recommend that PAGCOR actually suspend it muna while investigating. Pero sa amin, dapat yun itigil na. But then again, ang PAGCOR decided to bring it up to the level of the President. Of course, that means gusto kasi nila. Dahil it's within their power na pagtigilin yun So, ngayon na ginawa ng Presidente yan, okay na, mabuti naman ganun. At pagdating doon sa prangkisa, mabigat po pagdadaanan sa amin noon. Una sa lahat, ang nakalagay po sa Konstitusyon, ang pwede pong bigyan ng prangkisa ng gobyerno ay yung tinatawag ng mga public utilities. Ang tanong, ano ba ang isabong ba ay public utility? Palagay ko hindi kaya sagutin yun So, mahihirapan sa Senado yun. Ewan ko kung paano nakapasa sa House yan nang walang nagtanong ng tanong ko or tanong namin. So, mabuti na rin ganun sapagkat we have 6 days actually magiging National Canvassing Board pa kami. Yung palagay ko po ay hindi ho namin matatalakay ang prangkisa na nakapending po sa amin. At kung sakali man sinabi niya ng Presidente patigilin yan, mahirap na po sa atin. Gawin nila sa ibang bansa pero dito po sa atin maganda yun. Alright, thank you, Mr. President Soto. May dadag din na katanungan sa inyo, si Rico Izzo ng CNN Philippines. Go ahead, Rico. Tito Sen, just to follow up on that issue of the e-sabong, this will mean 600 million worth of lost revenues for the government. If you become the Vice President, how do you plan to fill this shortfall of 600 million pesos? And ngayon, kailangan po rin natin ng pera para pagbayarin natin ang ating mga lalaking utang, more than 12 trillion pesos in debt to international and local borrowers. How will you be able to make up for the shortfall? What other revenue streams will you introduce if you're Vice President, together with the senators and congressmen, to be able to pay for our debts and for the other needs of the Filipino people? Napakarami hong ibang paraan.
yung pong binibigay sa atin at 640 million, a month ba yun or whatever, pag kinumpute mo, kulang pa yun eh. They were not giving us the proper revenue to government. Huwag kayo maniwala 600 po. Huwag maniwala 60 billion a month lang ang income doon at 5% lang yung sa mga operator. Ano? Napakadaling sabihin yun, but it can never be proven. Kaya yung 600 plus na binibigay sa pagko, barya yun. Ano? So, agrabyado tayo. Now, if you're talking only of 640 million, there are 328 billion a year unused by the national government for the last 10 years. And we've been crying out loud about this 328 billion. Wala naman kami magagawa. Legislatura lang kami. Kaya namin pinagkakakat yung hindi naman nagagamit. But then, you know, the national government has been lax in this particular issue. Yung unused pa lang yun. From 2010 to 2020, average yun, There was a time that it was about 450 billion. Barya po yung 640 million ng isabong compared dito sa unused by the national government. But if kami pa nga mag-i-implement ito, really, it will boil down and it will boil down to the upliftment of the poor in the country. Tamang gamit lang noong 328 billion na yun. Wala pa dun yung corruption. Matindi pa rin po compared dito sa unused by the national government. But if kami pa nga mag-i-implement ito, really, it will boil down and it will boil down to the upliftment of the poor in the country. Tamang gamit lang noong 328 billion na yun. Wala pa dun yung corruption. Na-bloat lang ng konti dahil doon sa pandemic. At hindi na rin pa rin tama. Dahil ang proposal namin, sa akin ang proposal ko, and on a personal level ito, dapat tayo nagpuproduce ng sarili nating vaccine. Dapat nagpuproduce tayo ng sarili nating PPEs. Yung mga syringes, mga cones, kaya natin lahat yan. Ba't kailangan mag-import? Ba't kailangan bumili sa labas? Tapos mangungutang tayo pag bumili sa labas. Samantalang yung mga manufacturer dito, kaya. As shown by our investigation during the family investigation. So, really, it's a matter of using the budget of the government properly. Sarili natin, preparing it properly. Iba pa yun, yung preparing it properly and using it properly. Hindi po tayo mababaon ng ganyan. 5 trillion lang ang iniwan ni Noy Aquino 5 trillion lang ang utang na iniwan ni Noy Aquino. In 6 years, 12 trillion ang utang natin. Well, your guess is as good as mine kung paano nangyari yan. Senate President, I'd like to ask you a question about business and jobs. No, most of our enterprises here in the country are made up of micro, small, and medium enterprises. 99.5%. Many of them suffered during this pandemic and they need help. Kayo po ni Senator Lacson have been saying that we need to empower the MSMEs. Can you give us 3 important points that you will be undertaking if you and Senator Lacson become President and Vice President of the Republic to improve the state of our MSMEs? First of all, implementation of the laws. Proper implementation of the laws. We passed Train 1. Tax reform for acceleration and inclusion. Yung MSMEs, niligtas natin. Yung ibinaba natin. Pagdating po doon sa trade law, binaba rin natin yung taxes nila. Binabawi natin yan sa pamamagitan ng rationalization of yung mga exemption, yung mga exempted. Kaya natin nababawi din yun. But again, we were able to help the MSMEs. So number 1 is proper implementation of the laws that we have passed. Second, yung ease of doing business, corruption. Kailangan, we have to resolve the problem of corruption. Yun ang isa sa pinahihirapan eh. We have been continuous dialogue nationwide. Ang aming po hindi political rally, ang aming town hall meetings. And we always have a dialogue. Laging open forum kami. Ang ginagawa namin. And that is the feedback that we get. Ngayon, for, let's say, 2 or 3 answer to you, Rico, the best is our silver bullet. Ang silver bullet namin is brave.
BRADE, stands for Budget Reform Advocacy for Village Empowerment. Medyo mahabang explanation yan, but you know, parang gist, yung brain po namin, kailangan manggaling po sa baba kung ano pangangailangan sa barangay, including the help for the MSMEs. Aakyat po yan sa Barangay Development Council, aakyat po yan doon sa Municipal Development Council, doon sa District or Provincial Municipal Council, Development Council, bago umakyat doon sa NEP, the National Expenditure Program of Government, that is submitted for the President's budget. Kung ang nangyayari ganun, kung anong kailangan sa baba, yun ang iaakyat natin sa budget, mas andali ng solusyon eh. Itong nangyayari ngayon, in all the previous administrations, especially this administration, ang nangyayari, bibigyan nila ng ceiling iba't ibang departamento. Hindi nila alam kung ano meron sa baba. There is a complete disconnect from the national government to the local governments. And not only that, we have developed the culture of mendicancy. Sapagkat ang nangyayari, ito mga barangay captain, mga mayor, mga governor, nangihingi eh. Every year, pagdating sa budget, nakapila doon sa amin, may dala mga envelope. Pinapasok yung mga project nila na dapat sana yung pangangailangan nila sa baba. Malaki, definitely, ang laki ng tulong niya sa mga MSMEs. Because if there is enough livelihood, if there is enough funding in the LGUs, hindi po magkakaganyan. And we have the solution for that. Given the chance, I can tell you what we can do with the 328 billion that is unused. Alright, Senate President Soto, bago tayo mag-break, may pahabol na tanong sa inyo si Bombo Jane. Guida, Bombo Jane. Mr. President, gusto ko lang itanong, no, paano pala kayo magiging kakaiba sa mga nagdaang vice presidente, lalo na kung sakali lang naman, ay hindi mo kapartido ang manalong presidente, Mr. President? Thank you for that question. I have been a consensus builder. I am the only Senate President who has been there for 4 years na hindi nagkaroon ng kudeta. Tingnan niyo yung records. Laging merong hindi magandang attempt. Pero why? Because I'm a consensus builder eh. Wala po akong inaaway doon eh. Lagi kong nilalagay sa lugar eh, whether you are the majority or minority. And as a matter of fact, all the presidential candidates now, the top 4 or top 5 the presidential candidates now are all my friends. They know me. I know them. Perhaps I will be able to enhance the office of the Vice President by being a consensus builder. Imagine, try to build consensus with 23 different republics. If you can do that, the office of the Vice President is a cinch. So ano po ang inyong magiging diskarte, Mr. President, sakaling hindi susuportahan ng magiging Pangulo ng Bansa ang inyong mga programa? Magiging kritiko ka ba ng Pangulo kung ang manalo ay hindi mo kapartido, Mr. President? Ay hindi po, sapagkat una sa lahat sigurado yung Presidente magugustuhan yung programa ko o programa namin na ibibigay sa kanya. Kung ayaw niya nun, sapagkat hindi galing sa kanila, o hindi sasabihin ng mga pararap niya, meron sila ibang programa, I can do it on my own. Like for example, I can enhance the holistic approach on the problem of illegal drugs. I don't need any position to do that. But I can do it with the clout of the office of the Vice President. A common citizen would have difficulty doing it. But with the clout of the office of the Vice President, ay ibang klase. I will be able to do the holistic approach that I did before in Quezon City that brought down the drug cases from 54% to 9% when I left and went into the legislation to be able to enhance the Dangerous Drugs Act of 2002. Which I did. Kaya po, nailagay ko doon yung holistic approach on the problem of illegal drugs wherein there should be enforcement, prosecution to address the problem of supply reduction, and then prevention and rehabilitation to be able to address the problem of demand reduction or the strategy of demand reduction, which is not being done by this government or the previous governments. I can do it with or without a position. As long as I have the office of the Vice President clout, therefore, I will be able to do it nationwide.
Alright, Senate President Soto, maraming salamat po. At doon sa ating mga viewers, dagdag na patikim pa lamang yan. Kabilang pa sa ating tatalakayin ang masalimuot na issue pa rin ng party list system, pananaw ng Vice Presidential Aspirant at Senate President sa iba pang usapin sa pagpapatuloy ng COMELEC KBP Pilipinas Forum 2022. Exodo, Kabanata 18, versikulo 21. Ngunit pumili ka ng mga taong may kakayahan, may takot sa Diyos, mapagkakatiwalaan, at di masusuhulan. Gawin mo silang tagapangasiwa sa libo-libo, daan-daan, 5-50, at 10-10. Ang mabuting balita ay hatid sa inyo ng MX3. Sa darating na halalan, huwag niyo akong kalimutan! Sa darating na halalan, huwag niyo kalimutan. Sa darating na halalan, huwag niyo akong kalimutan. Sa darating na halalan, huwag niyo akong kalimutan. Sa boto mo, apektado ang buong bayan. Huwag natin silang kalimutan. A reminder from the ASC and Foundation, the KBP, and this network. Sa loob ng maraming taon, ang ABS-CBN News at ang pamilyang Pilipino magkatwang sa pagpapatrol sa bayan. At ngayong halalan 2022, andito tayo muli para sa isa't isa. Ngayong May 9 at 10, buong puwersa tayong maglilingkod mula sa iba't ibang sulok ng bansa. Tutukan ang mga pinakamaiinit na balita online sa live streaming ng ating marathon coverage sa ABS-CBN News YouTube channel at sa abscbnnews.com. Tuloy-tuloy din ang pagpapatrol sa telebisyon sa Teleradyo ANC, a Pamilya Channel A to Z at TFC. Isang pamilya tayong magbabantay sa tuloy-tuloy na pagbabalita umaga hanggang gabi. Halalan 2022, the ABS-CBN News Special Coverage. Iyon ang pinaka-importante, no? Ang pagpapahalaga sa buhay. Kapag merong pagpapahalaga sa buhay, lahat ng magiging aksyon niya para sa ikabubuti nga ng nakakarami. Ako si Norman Magbiop, isa akong manggagamot. Pangarap ko sa Pilipinas, walang namamatay na hindi man lang nakita ng isang doktor or nurse. Boboto tayo para sa future, no? So, mag-set ng criteria, maging mapanuri kung papasa ba dun sa criteria na yon, piliin kung sino yung pumasa at iboto. At sana manalo yung karapat-dapat. Importante na merong integridad yung iboboto natin. Hindi lang basta leader yun servants, no? So servant leaders yun. Hindi sila yung pinagsisilbihan, no? Sila yung nagsisilbi para sa bayan. Mabubuting katangian ng Pilipino. Gabay natin sa pagboto. This week on Cityscape, we're bringing you a slice of all the latest happenings around the metro. We've got updates on how you might be able to travel to a Southeast Asian neighbor. The scoop on the newest hotel to hit the metro. Raising a glass to the perfect summer drink. Catch all these and more on a brand new episode of Cityscape only here on ANC. Our numbers are already up there. And to engage in challenging debates and interviews will only pull your numbers down. Is that your strategy? Is that your plan? What do you tell then those people who don't have the same resources? Ay, grabe nga yun! Napakaraming tanong. May mga botante kasing naguguluhan dahil mga tanong nila minsan, naiiwang walang sagot. O kung may sagot man, puro sabi-sabi, fake news, daming marites. Kaya nandito ang inyong COMELEC sa kanilang Voter Care Campaign para magbigay ng tamang sagot sa mga tanong ng bayan. May mga mahalaga lang po kaming paalala. Do not overvote. Ibig pong sabihin, bawal pong sumobra ng iboboto. Halimbawa po, isa lamang po ang kailangang presidente. Nakalagay naman po sa balota
ang tamang bilang ng dapat iboto sa bawat posisyon. Nako! Bawal pong magkamali dahil isang balota, isang botante lamang po. Kaya ako, magdadala na ako ng listahan o kodigo ng mga napupusuan kong kandidato para iwas pagkakamali. Yun! Huwag pong kalimutang bumoto ng party list na nasa likod po ng inyong balota. Kapag naipasok na po ang balota sa VCM, mahalagang hintayin at i-check po ninyo ang voter's receipt. Dahil kung may mali, kailangan pong ipaalam agad-agad sa Electoral Board para maitala agad ang pagkakamali o ang tinatawag nating discrepancy. Ayos! Tandaan po natin ang mga paalalang to para walang masayang na boto. Dahil every vote counts. COMELEC cares, I care, we care. Ang bawat boto ay mahalaga. Nakasalalay dito ang ating kinabukasan. Kaya inaanyayahan namin kayo na bumoto ng maaga. Pag maaga, iwas abala. Salamat po. Nakatutok pa rin kayo sa COMELEC KBP Pilipinas Forum 2022. Masalimuot itong party list system sa Pilipinas. You have a powerful position. You attempted na magkaroon ng amyenda. What if kung maging vice presidente po kayo, Senate President Soto, isusulong niyo po ba na mamyandahan ang party list system? And by the way, please briefly, with your concise answer, Senate President, medyo ginagol po tayo sa oras. Go ahead po, Senate President Soto, sir. Well, una sa lahat ako po yung co-author ng Party List System Act binago nila Yun naman po talaga, interpretasyon, I mean. At talagang nilagay namin doon. Si Senator Rocco ang sponsor noon, ako co-sponsor Ako vice chairman niya ng electoral reforms Doon na sinabi namin, yung ang marginalized lang talaga, labor, peasants, yung urban poor, indigenous cultural communities, women, youth, seniors. Yun lang talaga nilagay namin pagkatapos may nagpetisyon sa COMELEC, ang COMELEC kung sino-sino pinayagan. O pagkatapos may nagpetisyon sa Supreme Court, pagdating sa Supreme Court, lalo lumawak. So my bill, pending dito, I'm sure there are many senators na malakas naman ang pagkikipagkaibigan ko at impluensya ko, and they believe in the bill that I have filed, Senate Bill 1989, amending the Party List System Act. That through the years, the party list system has been abused So dapat ito, ilagay lang sa tama. Hindi natin sinasabing alisin. Ilagay lang doon sa naaayon sa Constitution. Ito ang akin. Okay, ang aking partner si Bombo Jen, your additional question to Senate President Soto. Go ahead. Mr. President, alam po namin na pabor kayo sa ideya na ibalik ang face-to-face classes. Kung sakali kayo ay magiging vice presidente, paano po ninyo kukumbinsihin ang marami pang mga magulang na hindi pa rin pinapayagan ang kanilang mga anak sa face-to-face classes? Naging big challenge ngayon ng DepEd. 5% lang kasi ng mga private class ang gustong bumalik sa face-to-face classes, Mr. President. Una sa lahat, kailangan ipaalala sa kanila. Pangalan sa pattern na edukasyon ng kanilang mga anak. Pangalawa, alert level 1 na dapat nang sundin mabuti ang mga health protocols doon sa, for example, sa bawat eskwelahan, may mga health protocols na sinusunod. Huwag silang matakot. Kasi, pagka gano'n talagang mahihirapan tayo. Pag mga magulang mismo, I will go out of my way to try to convince them. Sinasabi ko nga sa inyo, di ba, kami nga nakapasok ako araw-araw, nakapaligid ang COVID-19 Basta sundin mo lahat yung health protocols. Because I was thinking na, kapag hindi ko ginawa yun, sino gagawa? Yung mga ibang kasama namin, lalo na yung mga ibang katunggali namin ngayon, ngayon lumalabas na.
O, pwede pala lumabas magkampanya eh. Bakit ka ayaw mo pumasok ng 2 taon sa Senado? Eh, may health protocols naman. Hindi ba? So, dapat kumbinsihin natin na ating mga magulang na mag-suffer ang edukasyon nila sa puro through the internet lamang. Pabor po ba Pati kayo? yung report, Oo. sa mga eskwela. Pati yung rapport sa mga eskwela. Yung social exercise. Okay. Mr. President, pabor po ba kayo sa plano ng pamahalaan na mag-aalok ng mga bakuna laban sa COVID-19 sa mga basic education schools? I'm sorry, I didn't get that well, Bobozin. Mag-aalok ng mga bakuna. Pabor ba ako sa... Mag-aalok ng mga bakuna. Oo, laban sa COVID-19 sa mga basic education schools po, Mr. President. Kung inaalok, okay lang. Ako'y payag doon sa ngayon. Kung mandatory, teka muna, debatable yan. Maraming kukontra dyan. Although ako, bakunado at pabor ako. At kinukumbinsi ko yung iba na magpabakuna. But then again, pag sinabi mong mandatory, ibang usapan yun. Medyo mahaba-habang debate yan. Senator Soto, no, marami tayong issue kailangan pag-usapan. And another hot button issue right now, no, is this SOGI bill, or the Sexual Orientation and Gender Identity or Expression Equality Bill. You were against it in the upper chamber. As sinabi ninyo, it has a bleak future. Isn't it time for the country to recognize, Senator Soto, the LGBTQ plus community and protect them? Yes, I have no problem with the LGBT plus community. I am willing to approve the anti-discrimination bill if it addresses them. But the problem with the SOGI bill that was filed in the Senate, it violates freedom of religion and academic freedom. Yun ang pinagdidipatihan namin. And then of course, there were others who were saying it's a class legislation. Alisin yung freedom of religion na nakakasama. Alisin yung provision na tatamaan yung academic freedom. Leave freedom of religion alone, leave academic freedom alone, and answer the issue of class legislation. I will vote for the SOGI bill. Ganun yung kasimple yun eh. Parang yung RA's bill yan eh. Akala nila totally I was against reproductive health. No, I was against smuggling in abortion. The bill was smuggling in abortion during that time eh. And also population control, at saka yung pagbili ng mga abortifacients. Yun ang kine-question namin doon. Okay. So Senator Soto, there need to be some revisions in the SOGI bill. If you become Vice President and Senator Ping Lacson becomes President, are you open to having a member of the LGBTQ plus community in your cabinet? Of course. I have many LGBT friends. As a matter of fact, I have many LGBT supporters. Kahapon pa lang, I received an endorsement from a big group of LGBT groups. And then you can ask the LGBTs not only in Metro Manila but also in Iloilo and Bacolod. I have groups there from the LGBT plus that are supporting my candidacy. Of course, sa Itbulaga pa lang eh. Ang dami naming LGBT rin, puro kaibigan ko lahat yun. They are very supportive. Abangan ang katindi natin sa kanya mga issues sa mga surveys. Dapat bang i-regulate yung online content sa social media at iba pang napapanong mga paksa dito pa rin sa COMELEC KBP Pilipinas Forum 2022. Exodus 18:21. But you choose from the people capable men, God-fearing men, men of truth, those who hate bribes, and put them over the people as rulers of thousands, rulers of hundreds, rulers of 50s, and rulers of 10s. Ang mabuting balita ay hatid sa inyo ng MX3. Sa darating na halalan, huwag niyo akong kalimutan! Sa darating na halalan, huwag niyo kalimutan. Sa
Sa darating na halalan, huwag niyo akong kalimutan. Sa darating na halalan, huwag niyo akong kalimutan. Sa boto mo, apektado ang buong bayan. Huwag natin silang kalimutan. A reminder from the ASC and Foundation, the KBP, and this network. Kailangan ng isang leader ay nakasentro doon sa tunay na paglilingkod para sa interes talaga ng nakararami. Ako si Michael Andrada, isa akong guro at mananaliksik mula sa Universidad ng Pilipinas. Nung bata ako, tumakay ako ng jeep, tapos may nakasabay ako ng mga estudyante. Tapos pagkapasok nila, ang luwag-luwag talaga ng jeep. Pagpasok nila ay nagkandong sila automatic. Tapos nagbayad sila ng pamasahe para sa isang tao. Kaya kapag tinatanong ako ng mga ganito, para kanino ka boboto. Bumoboto ako para doon sa mga marginalized sector, ang katutubo, sa mga walang tinig, hindi makaboto at walang boses. Pangarap ko talaga merong tunay na kalayaan, tunay na pagbabago sa Pilipinas, no? Merong patas na karapatan at mas maginhawa ang mga mamamayan. Mabubuting katangian ng Pilipino. Gabay natin sa pagboto. When it comes to driving fast and looking good on the road, the luxury sports car is king. These certainly deserve a spot in any executive's garage. This week on Rev, we take a look at 3 stylish speedsters that exemplify what this segment is all about. From exceptional Japanese workmanship, timeless Italian styling, and forward British innovation, fasten your seatbelts, this one's all about speed and style. Watch Rev, only here on ANC. Ano man ang say at hugot nyo sa mga isyong kinakaharap ng ating bayan, Ang tagal nating hinihintay ito at naging controversial pa nga. ito pwede mong i-share yan. Ang dami-daming anggulo, mga usapan at panayam na may tamang lalim at saya. Dito mo mapapakinggan. That's the energy nila. Sabi ko naman sa'yo, huwag kang magkakape. Kaya sakay na sa relatable at makabuluhang usapan kasama ang unstoppable witty tandem ni na Peter Musngi. Kailangan po namin ng pwedeng magbigay linaw. Rica Lazo. Palabasin yung mga iglesia ninyo kamahirap intindihin, ha? Sa Pasada sa Teleradyo. Lunes hanggang Biyernes, alas 5 ng hapon sa nag-iisang Teleradyo. Our numbers are already up there. And to engage in challenging debates and interviews will only pull your numbers down. Is that your strategy? Is that your plan? What do you tell then those people who don't have the same resources as you have to evade arrest? How can you lead the country when you can't or couldn't even keep the party together? Why should there be a place for you still? You said it yourself. You've had 3 terms. Your no-nonsense noontime news fix on ANC. Dateline Philippines with Carmina Constantino. Weekdays at 12 noon. Only on ANC. A record 67 million voters are registered for what has been deemed one of the most pivotal elections in the country's history. In the continued shadow of the pandemic. And after a heated and polarizing campaign, on May 9th, ANC will be there as precincts open until the final ballots are tabulated, keeping watch as the nation decides its future. Halalan 2022, the ANC coverage. Kung gusto mong ngumiti, tumawa at kumanda ang umaga, dito na tumutok every morning. Gawin itong mas special. Galaw-galaw at sama-sama tayong makibalita at magkwentuhan. Saktong balitang hatid. May bonus pa tips na mahalaga sa buong pamilya. Meron ding masayang interactive games, gifts at surprises na kaaaliwan ng buong barkada. Tamang timpla sa inyong mga umaga. Kaya samahan na ang pambansang millennial plantita, siyang Ami Perez. Let's celebrate love. Forever fresh na New si Jeff Ganoy.
Sinasagot na namin ng mga impormasyong inyong mga pakinabangan. At ang nagbabalitang Daddy Johnson Manabat. Isabay po ninyo kami sa inyong umagahan sa Sakto. Lunes hanggang Biyernes alas 6 ng umaga sa nag-iisang Teleradyo. The biggest news, the most compelling stories, and issues that matter to you. Top Story, Monday to Saturday at 5 p.m. here on ANC. Alright, Senate President Soto, kamakailan nanawagan po kayo social media giant na Facebook to shut down the so-called troll farms. Kung kayo po ang maging Vice Presidente ng Pilipinas, ay isusunod nyo ba yung pag-regulate sa social media? Magpatupad ng restrictions, iba pang measures, Mr. President? I think I have to correct that. I did not call for the Facebook to shut down the troll farms. I got in touch with Facebook. They called me. They had set a meeting with me because I was telling them to shut down the abortion clinics websites, which is addressed in the Philippines. Abortion is illegal in the Philippines. Bakit nila pinayagan? So they immediately removed it. Doon sa issue ng mga, let's say, fake news, kailangan palakasin natin yung government networks natin. Sila pinagkukunan ng informasyon, ibalik natin yung Office of the Press Secretary. Para sila ang isa dapat mag-overall niyan. Meron akong pinaya ng anti-fake news bill. Senate Bill number 9. It seeks to protect the public from what they call this deleterious effects of false and deceiving content. Senator, ang final ko. Senator, we have several minutes left before the end of this forum. I also wanted to ask you about this issue on the SIM card registration bill. It was vetoed by President Duterte. If you're Vice President, isusulong pa ba ninyo ito? How do you think it will be handled by the next administration and by the next Congress? I will do everything within my influence. To influence. I still have some influence, I'm sure, as Senate President. I still have influence with the incumbent senators and the incoming senators. And even the congressmen. Siguradong i-refile nila ito, ipapasok nila. As a matter of fact, I was giving the executive department a door out para imbis na mabito, maipasa pa rin namin. But then again, I don't think they responded positively. So, alisin natin yung SIM card registration lang itself. Alisin natin yung provision na kinestyon nung dating nung Pangulo ngayon. Siguro naman yung bagong Pangulo will definitely approve it because ang tinatarget natin doon kailangan ma-identify natin ang prepaid SIM cards na ginagamit sa bombing, ginagamit sa mga scam, ginagamit sa mga blackmail at kung ano. Yun ang target talaga ng bill ko SIM card registration. Nasingitan lang na provision na hindi gusto ng iba na tatatarget yung internet. So we can remove that. Internet connectivity. We have so many problems even though we already have several players. How can we improve internet connectivity in the next administration, Senate President? Yeah. Ganda yan. We have to fund the necessary broadband highway. Ito hiningi ng DICT. Senator Lacson was the sponsor of the budget of the DICT. They were asking for a simple 18 billion to expand and to lay out the broadband highway for the entire country. Anong nangyari? Binigyan ng national government, ang binigay 900 million compared to 18 billion. Tinanong namin Senator Onasan, Secretary Onasan, what can you do with 900 million? Sabi niya, wala. Ayun, nagtutulong. Broadband highway. So that's what we should do with the next administration. We have to fund the DICT to be able to do that. Instead of wasting the money, putting the money in the pockets of those people around the national government. Ganun dapat ang tamang paggamit. Again, I go back to Mark Main. Budget reform. That is the answer. That is the silver bullet that we need. Okay. Mr.
President, ihahabol ko lang to na tanong, no, since limitado pong ating oras. Sa latest survey po, hindi raw nagbabagong inyong ranking. Ano po ang take nyo rito? Especially, ilang araw na lamang ay halala na, Mr. President. Kasi ang natitignan ninyo, yung survey na kini-question eh. Kahapon lang nakita ko yung analysis ng Rappler ni Mr. J.C. Pumbayan na tama siya. 40% inaccurate eh. Sapagkat nakita yung pinag-aralan nila yung paano ginagawa yung survey ay nakikita na talagang hindi pantay-pantay. Yun ang tinitingnan yung survey. I think we should look at all the other surveys because the independent survey says that I have very good figures. I have very good stats eh. So siguro baka yung iba nadideceive nun. Nagkakaroon ng mind conditioning na tinatawag. But really, even the president of Pulse Asia was interviewed by Ted Filon yesterday. Ted Filon says that hindi raw makapag-explican ng tama eh. Naguluhan daw siya sa explanation eh. Huwag tayo, pinakamaganda huwag tayo maniwala sa mga survey. Maniwala tayo doon sa sino ang karapat-dapat na kay natin. Alright, talagang kulang tayo sa oras. Senate President Vicente Tito Soto, bibigyan po namin ng 1 minuto para sa inyong closing statement. Go ahead po, sir. Well, una po sa lahat, ako po'y gusto ko sana, siguro, sa ating mga kababayan, why don't you ask your candidates if they are true leaders? And nasaan sila nung pandemic? Huwag kung pare-pareho na lang kami ng platform. Yung mga platform programa nga namin, ginagaya ng iba eh. Pero ang tanong na lang natin dito, sino naninindigan sa inyo? Sino gumigit na sa panganib pagtagilid? Yun ang kailangan nating true leaders eh. I will not be, hindi ako makakapa if I get into the office, if they vote for me as Vice President. Hindi ko pagpa-practicean yung office of the Vice President. With my background, with the record that I have, the track record, I think I will be able to serve the country well. Let my record speak for itself. Alright. Thank you. Thank you din po. Maraming salamat, Senate President Vicente Tito Soto III. Muli, maraming salamat sa panang binigay ninyo sa amin sa mga himpilan po ng KBP at mga nag-hook up sa atin. Sa ngalan po ng Commission Elections, talaga namang itong layunin nila. Ang COMELEC, ang KBP at sa Manila Broadcasting Company mula po rito sa kanilang studio sa Pasay City. Nakasama aking partner, si Rico Hizon ng CNN Philippines, Bombo Jane Buna ng Bombo Radio Philippines. Ako naman, si Bombil Maracol ng Bombo Radio Philippines. Abangan ang susunod pang mga presidential at vice presidential candidates dito lamang sa COMELEC KBP Pilipinas Forum 2022. Marami pong salamat. Grabe nga yun! Napakaraming tanong. May mga botante kasing naguguluhan dahil mga tanong nila minsan, naiiwang walang sagot. O kung may sagot man, puro sabi-sabi, fake news, daming marites. Kaya nandito ang inyong COMELEC sa kanilang Voter Care Campaign para magbigay ng tamang sagot sa mga tanong ng bayan. May mga mahalaga lang po kaming paalala. Do not overvote. Ibig pong sabihin, bawal pong sumobra ng iboboto. Halimbawa po, isa lamang po ang kailangang presidente. Nakalagay naman po sa balota ang tamang bilang ng dapat iboto sa bawat posisyon. Nako! Bawal pong magkamali dahil isang balota, isang botante lamang po. Kaya ako, magdadala na ako ng listahan o kodigo ng mga napupusuan kong kandidato para iwas pagkakamali. Yun! Huwag pong kalimutang bumoto ng party list na nasa likod po ng inyong balota. Kapag naipasok na po ang balota sa VCM, mahalagang hintayin at i-check po ninyo ang voter's receipt. Dahil kung may mali, kailangan pong ipaalam agad-agad sa Electoral Board para maitala agad ang pagkakamali o ang tinatawag nating discrepancy. Ayos! Tandaan po natin ang mga paalalang to para walang masayang na boto.
Dahil every vote counts. COMELEC cares, I care, we care. Ang bawat boto ay mahalaga. Nakasalalay dito ang ating kinabukasan. Kaya inaanyayahan namin kayo na bumoto ng maaga. Pag maaga, iwas abala. Salamat po.